Okay, magandang umaga po muli. Tayo po ay mag-aral salita ng Diyos. Tayo po tayong lahat. Okay? At open natin ating mga Bible na Book of Galatians chapter number 5. Galatians chapter number 5. So I pray na ang ating pong atensyon ay ngayon ay nakatuon po sa pakikinig ng salita ng Diyos. Okay. Galatians chapter number 5. Maganda po yung inawit ng choir. Rejoice in the Lord. Amen. So wala tayong ibang, kapag tumingin ka sa libutan, ma-depress ka. Okay? But if it is in the Lord, then the Lord could give us joy and rejoicing kahit ano po ang sitwasyon. Galatians chapter number 5. They pray magiging blessing po ito sa ating lahat. And we will read the whole chapter. Amen. Okay? Galatians chapter number 5. Babasahin po natin responsibly, meaning I will read verse 1, you will read verse 2, at sabay-sabay tayo sa verse 26. Salitan po tayo in verse number 1, the Bible says, "Stand fast, therefore, in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage." For I testify again to every man that is circumcised, that he is a debtor to do the whole law. For we through the Spirit wait for the hope of righteousness by faith. He did run well, who did hinder you that you should not obey the truth. A little leaven leaveneth the whole lump. And I, brethren, if I yet preach circumcision, why do I yet suffer persecution? This is the offense. Then is the offense of the cross ceased. For, brethren, ye have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. But if ye bite and devour one another, take heed that ye be not consumed one of another. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh, and these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like. Of the which I tell you before, as I have told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Meekness, temperance, against such there is no law. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Sabay-sabay po tayo, verse 26. Let us not be desirous of vainglory, provoking one another, envying one another. Tayo po ay manalangin. Naman Diyos, salamat po sa inyong pong kabutihan sa bawat isa, sa church po na ito, sa pagdako niyo po sa amin ng maingat, O Diyos, kami po lahat ay safe na nakarating. I pray, dear Lord, whatever bothers us, kung anumang mga bagay ang bumabagabag po sa amin, gumugulo sa aming mga isipan, nagbibigay, O Diyos, ng kalituhan para kami ay hindi makapagtuon o hindi makapagseryoso pagdating sa pakikinig ng iyong banal salita. O Lord, help us na itong mga bagay na ito ay ibigay po namin sa inyo lahat. Lord, bless us with your word like that song kanina, that holy manna from above.
Without the Spirit, Lord, working in us and through us, in our midst ngayon, all is vain. And unless the Spirit of God ang siya ang mag-direct, O Diyos, and we be led by the Spirit. Tulungan niyo po kami that we will be yielded to Thy will and to kung ano pong kagustuhan po ninyo. Help these people, Lord, kung merong mga bagay pa that we need to lay on the feet of Jesus Christ. Nawa, ma-realize namin that there is no better life than to be a Christian, than to be a child of God, than to choose the things of the Lord over the things of the world. Tulungan niyo po kami makita po yung realidad na ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo po yung makakaupo. Let me start, mga kapatid, with this question. How was your Christian life? Let me start with this question this morning. Simulan natin po yung pag-aaral po natin with this question, sa tanong po na ito. Kamusta po ang ating buhay Kristiyano? How was our Christian life? Is it sweeter each day with Jesus? Ito ba ay masabi ba natin na mas lalong tumatamis ang ating relasyon sa Panginoon o mas lalong pumapait? How was our Christian life? Kamusta? Do you feel stuck? Sa palagay mo ba parang ang buhay mo ay para kang nasa kanal? Big sabihin, hindi ka na umusog. Walang movement, walang growth, walang change. No? Are you joyful and peaceful? Meron bang joy sa ating heart? Meron bang peace? O puro na lang problema yung niisip natin? O yung lagi na natin pakaramdam ay pinoproblema na anxious tayo. Big sabihin, dami nating alalahanin. Okay. Is there joy in our hearts? Meron bang joy? And mga kapatid, we cannot hide kung ano yung nasa loob natin. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Parang patapos na agad yung service, Masigasig ka pa rin ba sa mga bagay ng Diyos? Are you still zealous for the things of God? O ngayon, tayo ay napipilitan na lang sa ating ginagawa? No? Are we zealous for the things of God? O parang hirap na hirap tayo sa paglilingkod natin sa Diyos? Meron pa ba tayong passion for souls? Do we have passion for souls? Meron ba tayong damdamin na abutin yung mga tao na wala pang pagkakilala kay Kristo Jesus? Amen. Do we still have that passion? Do you remember the time na nung na-convict ka ng Holy Spirit, na sabi mo, gusto kong mag-aabot ng trucks? Gusto ko mag-i-street preaching. Gusto ko mag-share ng gospel. Gusto ko mag-iimbita ng tao sa church. Anong nangyari? Where's that desire now? Nasaan na yung desire na yon? Nasaan na yung desire natin? Nasaan na yung kagustuhan natin na abutin yung mga tao na walang pagkakilala sa Panginoong Yesus? Are we still excited? Excited ba tayo pag mag-church tayo or parang hinihila mo yung sarili mo palabas ng bahay nyo? Hirap naman. Church na naman. No? Pero dati iba naman yung desire mo. Ang desire mo dati, yes, church na naman. Pero ngayon, church na naman. Diba? What happened? Diba? Anong nangyari? Dati, ayaw mong umuwi eh. Gusto mo pang mag-stay at makipag-fellowship. Ngayon,
Talaga naman. Nagmamadali ka pa umuwi. Tama? Naiirita ka ba kapag excited yung iba tungkol sa Panginoon? Sumisigaw pa. Naiirita ka ba pag ganyan? Biglang may sisigaw, Jesus! Amen! Sikaw naman, ba naman yun? Sobra naman yan siguro. Naiirita ka ba sa ganyan? Okay? Bitter ka ba or envious ka sa isang tao? Hindi na lang tayo lalayo sa taong nandito sa church. Are you bitter against somebody? Are you envious against somebody? Naiinggit ka ba sa kung anong meron sila? Natatakot ka ba na mapalitan ka? Do you fear that you will be replaced? Masunurin ba tayo? Masunurin pa rin ba tayo sa kung anong natutunan natin sa Bible? Diba? So, ako naniniwala, marami tayong natutunan sa Bible eh. Amen. Pero masunurin ba tayo sa mga natutunan natin? Or nangyari, napakinggan natin, tapos lumabas lang ulit. Or hinayaan na nating mawala. Or do you have secret sins that you don't want to admit against the Lord? Against the brethren? That is the question. In-expound lang natin yung tanong, how was your Christian life? Amen. Nandiyan pa po ba kayo? No, this message is not meant to down us, para ibagsak tayo. But this message is designed kasi hindi ka makakaalis sa kumunoy kung hindi mo muna aminin na nakakumunoy ka na. Hindi ka makakaalis sa sitwasyon na kung nasaan ka kung hindi mo aminin na kailangan mo ng tulong. Without admitting that you need help, you will not be helped. Hanggat di mo sabihin na, Lord, help me in my situation. I'm miserable. I need you. Hindi ka tutulungan ng Diyos. Parang kumunoy, pababa ka ng pababa without the help of God. Amen. So yun yung tanong, mga kaibigan, mga kapatid, kamusta yung ating buhay Kristiyano? Di ba may kaibahan? Iba yung buhay mo dati sa buhay mo ngayon? Amen. Maaring iyon yung panahon na una ka nakakilala sa Panginoon, naintindihan mo yung gospel ng Panginoon, excited ka nun. Lagi mong gustong matuto. Lagi mong gustong makipag-fellowship. Lagi mong gustong makipaghalubilo sa mga Kristiyan. Ngayon, ayaw mo na. Amen. Ngayon, ayaw na natin. Ano naging problema? Ano nangyari? Diba? No? There's a problem. Okay? And if we will not acknowledge that problem, kung hindi natin kikilalanin yung problema na sabihin natin, Lord, I have left my first love. Iniwan ko yung una kong pag-ibig, which is ikaw, hindi ka makakabalik sa kung nasan ka dati at di ka lalago. Di tayo lalago. Okay. What we need is a realization of our present condition na kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. Amen. Diyan pa po ba kayo? So, this topic, I believe magiging series ito. Ilang series na itong sinimulan. No? But this is all about true spirituality, mga kapatid. This is all about true spirituality. Ito'y tumutukoy sa ano ba talaga ang totoo na spiritual. No? Sino ba talaga ang spiritual? Yung bang maraming alam na verse? Yun bang lagi mo nakikita sa church? No? Aminin man natin o hindi, kahit nag-church tayo lagi, kuminsan, pinipilit lang natin sarili natin. You're just forcing us. Bakit mo pinipilit sarili mo? Ay, sasabihin, bakit ko wala? Mas natatakot kang tanungin kung bakit ka wala, kaya ka nandito. No? Pero ito yung pag-uusapan natin, true spirituality, mga kapatid. And if we will learn how to be truly a spiritual man, walking in the Spirit according to Galatians chapter 5, then we are living truly in liberty.
tayo ay mabubuhay ng merong kalayaan. God doesn't want us to feel na para tayo nakakulong. Okay? Ayaw ng Diyos na ang pakiramdam natin, nakakulong tayo. Alam niyo yun? Parang di ka makagalaw. Ano ba sasabihin nila pag ginawa ko to? Ano bang mangyayari kapag ginawa ko to? Baka sabihin nila, karnal ako. No? God doesn't want us to be boxed in our Christian life. Ayaw niya na ganun yung ating tingin, no? Sa ating sarili at sa ating buhay Kristiyano. When we learn through spirituality, we will understand all those things. At mag-enjoy ka sa Christian life mo. Kapag hindi natin natutunan how to be truly spiritual man, di talaga tayo mag-enjoy sa Christian life. Akala mo, lagi na lang rules. Akala mo, lagi na lang may pinapagawa sa'yo. Pero hindi po, mga kapatid. True spirituality is very, very necessary. This topic, I believe, ay dapat pong natututunan ng mga bagong mananampalataya. Tama? New believers. They are to learn this. They are to be educated to this. Kaya lang, marami ang nagtiwala kay Kristo ang ignorante tungkol sa bagay na ito. And rightfully so. Because many religion and many churches don't know true spirituality. To them, spirituality is a list of rules. Para sa kanila, listahan lang yun ng mga dapat at di mo dapat ginagawa. Dapat ganto ka, dapat hindi ka ganto. But true spirituality is more than that, beyond that, deeper than that. Mas nakahihigit doon, mas malalim doon, mas malawak doon. Hindi siya listahan lang ng do's and don'ts. Actually, you don't need a list by the grace of God to be truly spiritual. Hindi mo kailangan listahan. Hindi na kailangang ispilingin sa'yo lahat ng hindi mo dapat gawin. Pero magagawa mo yun sa biyaya ng Diyos. Bakit? Kasi meron kang sinusunod na pattern sa Biblia. Ignorance of this very doctrine, kapag di natin alam ang doctrine na to, magiging talunan tayo sa Christian life natin. Amen. Kahit kumakanta ka ng rejoice in the Lord, ang mukha mo hindi rejoicing. Why? Because there's no joy in your heart. Dahil walang ligaya sa iyong puso talaga. Because thou hast left thy first love. Amen. Dahil iniwanan mo naman talaga yung una mong pag-ibig. May pinalit ka sa Diyos. May inuna ka higit sa Kanya. Meron kang pinprioritize mas mataas sa Diyos na lumikha sa iyo at lumikha sa akin. That's why there's no joy. Remember, the Lord is the one who gives joy. Nabasa mo sa Galatians 5:22, fruit of the Spirit yun. Kung hindi ka lumalakad sa Spirito, wala talagang joy na ma-produce. That's why you are sad. I am sad. So kapag sad boy ako, sad girl ka, ibig sabihin, di ka lumalakad sa Spirito. Yun lang yung ibig sabihin nun. Amen. Ibig sabihin, wala tayo sa Panginoon sa kalooban ng Diyos. We're not walking the will of God. Amen. Nagpipreach lang tayo para magising tayong lahat. Okay? Kasi iba sa atin tulog na eh. Hindi tulog physical o literal, tulog sa spiritual. Kailangan alug-alugin at kailangan palu-paluin para may maramdaman kasi kalus na yung puso. For this topic deals, yung topic po nito, ang dinidil niya ay papaano tayo bilang mga mananampalataya kay Kristo ay dapat mabuhay sa pamagitan ng Scripture. And note this, in a very practical sense. Alam niyo po yung iba sa atin, ang Christian life natin, pang church lang. Narinig niyo po yan? For some, the Christian life ay para lang sa church. Pero pag umuwi ka na, pag nag-estudyante ka na, pag naging trabahador ka na, kapag naging asawa ka na, kapag naging anak ka na, nawawala ng pagka-Kristiyano mo. Or you are not applying the Scriptures in whatever context na nasa saan ka. But mind you, the Christian life is not all about church or nandito ka lang. The Christian life, mga kapatid, extends even if you are alone in the dark. Kahit ikaw lang mag-isa, kahit nasa saan ka, you are a Christian by the grace of God. And you should be a Christian anywhere and everywhere you go. Kahit saan tayo pumupunta, Kristiyano tayo. Kahit nasa bahay tayo, Kristiyano tayo. Kahit nasa kusina tayo, Kristiyano tayo. Kahit traffic, pula, tas nag-green, tas di umandar yung nasa harap mo, Kristiyano ka pa din. Amen.
Hindi nawawala yung pagka-Kristiyano mo dahil lang may nangyaring hindi maganda. Many Christians know, but few reckons then yields. In our text, mga kaibigan, mga kapatid, makita natin na merong dalawang listahan po doon. Napansin nyo? In Galatians 5, there are two lists. One in verses 19 to 21 at yung isa 22 to 23. Dalawang listahan yun. Okay? There are two lists in that text. Two lists. Ang isa, works of the flesh. Ang isa, fruit of the Spirit. At mga kapatid, in every context, kahit yung works of the flesh, kahit yung fruit of the Spirit, parehas yan, merong physical manifestation. Ano ibig sabihin mo, preacher? Ibig sabihin, nakikita, may epekto sa physical na buhay, sa katawan. Okay? I will elaborate, mga kaibigan, mga kapatid. Believing the Bible, kapag pinaniwalaan natin yung Biblia, when we believe the Word of God, it should have an effect. Merong dapat yung epekto. At ang epekto po nun, mga kaibigan, mga kapatid, ay dapat nakikita sa buhay natin. It should be seen. To deny it, yun ang term ng Bible na having a form of godliness, but denying the power thereof. From such, turn away. Kapag dininay natin yung kapangyarihan ng godliness, we're denying the power of that godliness. Dahil po, mga kapatid, imposible talaga na kapag naniwala ka sa tamang doktrina, supposed to be, dapat magiging tama ang buhay mo. Kapag ang buhay natin di na itama, may mali ka pa rin pinaniniwalaan sa buhay mo. Maring tama na yung gospel mo. Tama na, save ka na. Okay lang yun. Amen. Tama na masave tayo, pero hindi natapos sa pagiging save. Kasi kung save lang pala yung pagiging save lang ang issue, wag na tayo mag-church. Mag-online na lang tayo. Bakit? Masave ka naman doon. Tama? Masave ka naman by hearing. O makarinig ka naman sa radyo, makarinig ka naman sa TV, makarinig ka naman sa Facebook. So okay na. Kasi save ka na eh. Pero bakit kailangan natin ng church? Ba't kailangan natin na tayo mag-church? Ba't kailangan na tayo mag-gather? Ba't kailangan na tayo may fellowship? It's because we need the preaching of the Word of God to wash us with the washing of water by the Word. Okay. For sanctification. May two lists doon. Works of the flesh and fruit of the Spirit. Kung ang nakikita sa buhay natin, basahin mo yung listahan, nakikita sa buhay mo yon, ibig sabihin, hindi ka lumalakad sa Espiritu. You're not walking in the Spirit. If you are seeing in your life, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, nakikita yun sa'yo, ibig sabihin, lumalakad ka sa Espiritu. You're walking in the Spirit. Amen. Okay. Nakita niyo po. Now, sa isang listahan, meron tayong yung flesh. On the other, the Spirit. Ang tanong, ano po ang nakapagbigay ng luwalhati sa Diyos? The works of the flesh or the fruit of the Spirit? Obvious ang sagot. Tama? It's the fruit of the Spirit. Kung nahanap natin, kung nakikita natin na mahirap na iwanan yung mga fleshly lust, then this lesson is for us. Kung currently nag-i-enjoy tayo sa Christian life natin, then ito ay reminder sa atin. If you find your life, kung nakikita mong iyong buhay, Kristiyano na paulit-ulit lang, ang pangit nun. Routinary lang ang buhay natin. Paulit-ulit lang. Ay, attend na naman ako ng church. Ay, linggo na naman. Ay, Wednesday na naman. Ay, Sabado na naman. Ay, linggo na naman. Wala bang tigil to?
Pakiramdam mo, repetitious na lang. At overwhelmed ka na. Nag-uumapaw na yung mga alalahanin mo. Then nawa, makakapahanap tayo ng comfort sa salita ng Diyos. Walang ibang makatulong sa atin kundi Word of God eh. Amen. So, nakaka-overwhelm talaga ang buhay. Isipin mo, patong-patong yung komplikasyon ng tawag dun eh. Problema. Pag patong-patongin mo, komplikasyon. Sinong matutuwa sa komplikasyon? Diba? Bro, paabot nga yung, ano ba yan? Mouse? So, yan. Diyan pa po ba kayo? Gising po ba tayo? Kala ko po natulog na kayo eh. Huwag niyo po akong iiwan. Huwag po kayo di ba, ang tawag kapag natutulog tas lumalakad, sleepwalk. Kayo sleep rich. Huh? So, dito natin, ito next. When it comes to our salvation, I believe alam na natin to. Pero just a reminder to us. Our salvation has tenses. Ibig sabihin, may pang-nakaraan, may pang-kasalukuyan, at merong pang-hinaharap. Tama? When it deals with our past, ang word na ginagamit natin ay justification. Pag sa future, glorification. Ano yung present? Sanctification. True spirituality deals with the present. True spirituality deals with sanctification. Yung present life natin while we are here on this earth, habang hindi pa tayo nira-rapture, di pa tayo namamatay. Amen. Okay. Niligtas tayo ng Diyos, hindi para ipunta muna tayo sa langit agad. God doesn't want us to be in heaven immediately. No? Kung hindi, di dapat nandun na tayo. Pero wala pa tayo doon. Meaning, hindi yun yung gusto niya munang mangyari sa atin. Tama po? Yung sanctification, simula nung na-save ka hanggang mamatay ka o hanggang rapture, sanctification ang tawag doon. That's the work of God sa believer while he is here on earth currently. Nakadepende sa atin kung gusto nating mas magiging malago tayo or hindi sa Panginoon. Sanctification. Yung true spirituality ang issue niya, yung sanctification. O yung living a holy life presently. Living a holy life present. Living a holy life, again, ulitin ko po ha, just for our understanding. Hindi yan nakabase sa galing mong sumunod sa listahan. Just on a list. Or from the expectation of other people. Sanctification and holiness, yung mabuhay ka ng may kabanalan, nakabase yon sa kung papaano yung relasyon natin sa Panginoon. How well are we yielding to the Spirit of God? Papaano tayo, gaano ka ka-yielded sa Holy Spirit? O lagi mong kine-quench, o lagi mong ginigrieve yung Holy Spirit. The more na tayo ay yielded sa Holy Spirit, sa Holy Ghost, the more na magiging banal tayo in our living. Let's take for example this thing. Halimbawa, pagdating po sa modesty, mga kaibigan, mga kapatid. Turuan mo ng modesty ang hindi spiritual, law lang yun sa kanya. Tama? Legalism lang yun. Ibig sabihin, batas. Pero ituro mo ang modesty sa spiritual, gagawin niya yun out of her own or his own heart willingly to the Lord. Ginagawa niya yung isang bagay nun, hindi dahil napipilitan siya. O hindi dahil napipressure siya sa ibang tao. Ay, baka kasi kung ano sabihin nila kapag ganito yung sinut ko. Anong tawag doon? Law. Batas. Kaya pag walang batas, wala ka susundin. Tama?
Sa bahay namin, walang batas. That's why I could do what I want. No? That's the law. Yun yung kahinaan ng law. However, when it comes to true spirituality, it doesn't matter kahit may batas o wala. Ang importante, anong nakaka-please sa Panginoon ko? What pleases my God? And if this pleases my God, I don't care kung hindi ka ma-please. Ma-please ko ang Diyos eh. I don't care kung ang tingin mo sa akin, lagi akong magsasaka o lagi akong losyang. I'm pleasing my Jesus. I don't care what you say. Yun yung sinabi ng Panginoon ko. Nakuha niyo po? Through spirituality, no, mas higit pa siya sa law kasi hindi mo nga kailangan ng law to be spiritual. Okay? Nawa, maintindihan natin by and by. And this is not a one-week sermon or one Sunday sermon. This will be extended with certain cuts. No, extended po ito, mga kapatid. And I believe this will help us in our understanding of the Word of God at sa buhay Kristiyano. Kasi nakakalungkot, ang dami nating alam sa Bible eh. Tama? Alam nyo, saan tayo nabubutasan? Alam nyo kung saan tayo napaparatangan? Mga Bible believer. Naniniwala ko marami na tayong alam sa Biblia. Sobrang ang dami. Alam na nating i-divide lahat. Tama? Sobrang nating daming alam sa Bible. Walang mali doon. Tama nga lang yun. Kasi inutos ng Diyos yun. Pero mabubutasan ka kapag ang dami mong alam sa Bible, pero yung buhay mo sablay. Nakuha niyo po? Kapag yung buhay natin, preach mo si Kristo na namatay para sa ating mga kasalanan, good yun. Pero mas magandang i-preach si Kristo na binago yung buhay ko. Na binago yung buhay mo. Bakit? That is a great testimony against a world that doesn't believe in God. Na hindi naniniwala sa Diyos. So kung ang buhay natin hindi consistent sa sinasabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, we could become blasphemous in the eyes of men. Sinasabi natin that we believe God, pero contrary yung buhay natin sa sinasabi natin. We believe in a holy God, but we don't live a holy life. We believe God is a spirit, but we are not spiritual. We believe God ay alam niya lahat ng bagay, di siya nagkakamali, but we don't trust Him completely. Meron tayong mas magandang way. Meron tayong mas better way to do things than Him. So let us not be amazed to know na sa ating mga nakakaunawa na kung papaano tayo nagtiwala kay Kristo, yung pamamaraan kung papaano mabuhay sa buhay Kristiyano, mga kapatid, naka-reveal na nung tayo pa lang ay na-save. Kung paano ka mabuhay bilang Kristiyano, alam mo na nga dapat yun nung na-save ka. Kasi nasa cross. Nasa Calvary. Okay? Philippians chapter 1 verse 27. Philippians chapter 1 verse 27. And I hope kahit meron tayong narinig ng mga bata, okay lang yan. No? Kung naka-tune in talaga ang ating pakikinig, kahit anong ingay pa yan, hindi mo yun marinig. Philippians chapter 1 verse 27. Ito po ano? Anong sabi niya? Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ. Very useful, kagamit-gamit yung gospel sa justification. Tama ba? Para tayo ay maging mapawalang sala, para madeklara kang matuwid sa harapan ng isang banal na Diyos, kailangan mo ang ebanghelyo ni Kristo. Tama po ba? Kailangan mo maintindihan na si Kristo yung namatay, nagbayad para sa ating mga kasalanan, na yung dugo niya naging kabayaran para sa ating mga kasalanan. Kailangan natin maintindihan yun. Amen. Do you reckon that? Atin bang, pwede ba nating sabihin ngayon na tayo ay sumampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng gospel and therefore, pwede mo sabihin that I am truly justified with Christ. Justified na ako. Ibig sabihin, sa paningin ng Diyos, wala na akong sala. Kasi binayaran na lahat ni Kristo Jesus. To be justified in the sight of God, hindi po pwedeng sarili nating way. It should be God's way. If it is man's way, papalpak tayo doon. Sasablay tayo doon.
Kaya dapat pamamaraan ng Diyos. Ang pamamaraan ng Diyos, si Kristo tumapos. Ang pamamaraan ng Diyos para masave ka, tinapos ni Kristo. Ali ka na, yung kamay mo, empty dapat. Wala ka dapat iabot sa akin. Itong salvation. Abutin mo lang. Wala kang gagawin ha. Just believe that. Amen. That moment, we're justified. That moment, you're passed from death to life. Ikaw ay na-transfer from the kingdom of darkness to the kingdom of His dear Son. Amen. Pero ito yung tanong. Positionally, ganun yun eh. Nalipat ka na. Pero bakit pag kinumpara mo yung buhay mo sa kung ano nangyari sa'yo sa salvation, parang ang layo. Kala ko ba, from the kingdom of darkness to the kingdom of His dear Son. Pero bakit yung buhay ko parang kingdom of darkness pa rin? Ba't parang yung buhay ko parang kay Satanas pa rin? Bakit yung buhay ko parang malayo pa din sa Diyos? Now, this is the issue. Sanctification, tama. Ito na yung issue. Papaano mabubuhay ng banal sa harapan ng Diyos? Kung dito, ang solusyon gospel, solusyon para masave ka eh, tama? Dito ang solusyon gospel pa rin. Okay? Sabi niya in Philippians 1:27, only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ. Preacher, nalilito kami. Paano yun? Masisave ulit ako? Hindi po, mga kapatid. The way of the gospel is the way how a Christian should live his life. Ganun pa rin kung paano ka mabuhay bilang Kristiyano. Paano? Illustrate mo, preacher. Diba sabi ni Paul, I am crucified with Christ. Anong kinocrucify mo? Affections and lust. Ibig sabihin yung mga kagustuhan mo, that pinako na yun. I am dead with Christ. Patay ka na sa kasalanan, sabi ng Bible. I am alive with Christ to walk in newness of life. Death, burial, resurrection. Kaya yun yung kanta ni Abigail Miller eh. That I might learn to see myself upon the cross of Jesus Christ. Have you died? Have you signed the warrant of your own execution? Have you come to the end of self and all your resolution? When we come to yun. Have you died? Yung kanta na yun. Pag nakita natin yung sarili natin sa gospel, kung anong ginawa ni Kristo is the same na dapat yun yung pinapamuhay natin, mga kaibigan, mga kapatid. We will live rightly in the sight of God. Yun kasi yung pamamaraan ng Diyos eh. Crucified, si Kristo ba in time, in history, pinako ba siya? Ibig sabihin, pag nag-time travel ka, pabalik, mapapanood mo ba talaga na napako siya sa krus? Of course. Amen. Dahil hindi naman mystical yung ginawa ni Kristo. Hindi naman yun katang-isip, di naman pabula yun eh. Hindi naman yung kwentong kanto lang na nangyari daw, sabi, nangyari daw, pero hindi naman. Yung crucifixion ni Kristo, yung pagkalibing niya, yung pagkamatay niya, pagkabuhay niya magmuli, is a historical fact. Okay. Ibig sabihin, may basis siya sa history. Historical yung gospel. Nangyari talaga na si Kristo pinako sa krus. Nangyari talaga na si Kristo tinigis niya yung kanyang dugo. Nangyari talaga na si Kristo namatay. Nangyari talaga si Kristo nilibing. Nangyari talaga na si Kristo nabuhay na magmuli. Anong point mo, preacher? Kung nangyari yun sa history at ang pamamaraan kung paano ka mabuhay bilang Kristiyano ay yung gospel din, nangyayari din yan sa atin ngayon. Dapat in this present moment, nakapako ako sa affections and lust ko. Dapat in the present moment, patay ako sa kasalanan ko. Dapat in the present moment, ang buhay ko para na sa Panginoon, alive unto God, in walking in newness of life. Maintindihan pa natin yan by and by. So kung ano yung ginawa ni Kristo, yung finished work of Christ, hindi lamang siya basis ng justification natin, kundi basis din siya ng sanctification. Hindi lamang siya basihan kung paano ka masave, kundi basihan siya kung paano ka hindi magkakasala habang nabubuhay ka para sa Panginoon dito sa mundo. In justification, alam natin na ang isang banal na Diyos ang siyang nagpataw ng kapatawaran at nag-alis ng kahit na anumang guilt at di ka na magbabayad doon.
dineklara na tayo na matuwid sa paningin ng Diyos. And dapat, yung truth na yon, dapat joyful tayo. Bakit? Wala ka nang babayharan. Isipin mo yun. In other churches, in other religions, kailangan may gagawin ka pa para mapatawad ka. Pero sa atin mga kapatid, ginawa na ni Jesus Christ. In sanctification, ito nang pinag-uusapan natin, there is growth. Merong carnal, merong spiritual. Merong perfect maturing saints, and we have babes in Christ. In other words, sanctification in the Christian life, pag pinag-usapan natin ang sanctification, hindi pa po final ang sanctification. It's either you are becoming more holy or you are still living like the lost. So in sanctification, pwedeng nag-grow ka or pwedeng hindi. Nakasunod po ba? Okay. Anong relasyon ng finished work of Christ sa sanctification? Tapos na yung ginawa ni Kristo, tama? Namatay na siya eh. Nilibing na siya, nabuhay na siya na magmuli. Papaanong yung finished work of Christ na ito ang magiging basehan sa sanctification? Ito yung dahil, ito yung inordain ng Diyos na way for us to live. Okay? Ito yung inordain niyang pamamaraan. It is what the Holy Spirit of God uses to produce the fruit of the Spirit in every believer. Kung gusto natin ma-produce yung fruit of the Spirit sa atin, if you want love, joy, peace, makikita sa ating buhay, you need to live according to the gospel. Napako ka na sa mga kagustuhan mo, namatay ka na sa kasalanan mo, talagang literal, patay ka na sa kasalanan mo. Hindi yung ini-imagine mo lang na patay ka na dapat doon. Kaya hindi natin pwedeng sabing excuse. Hindi natin pwedeng sabing excuse na, tao lang ako, nagkakamali lang ako. Tama naman yun eh. Tao naman tayo. Pero wala ka bang espiritu sa'yo? The old man in us is very powerful. Do you believe that? Amen. Di ba may iba, ginigigil ka pa? Kasi gigigilin mo ko, may kita mo kung sino talaga ako. Mga ganun pa. Tama? I believe the old man is very powerful. Kalaban yan eh. The flesh. Totoo yun. Pero hindi ako naniniwala na mas malakas pa yan kaysa sa spirito na nakatira sa'yo. Bakit nagwawagi lagi yung old man? Ibig sabihin, yun yung lagi ka nag-yield. I don't believe that the power of the old flesh is powerful than the Spirit of God living in me and living in you. Pero kaya nagwawagi yung old man na yan, kaya nagwawagi yung flesh na yan palagi sa buhay natin kasi yun naman yung pinapakain mo eh. Yun yung binibigyan mo ng panahon. Nakakasunod po ba? Ito, masakit statement pero tanggapin natin. Baka ngayon binasa natin kaninang isang chapter, yun ang pinakamahaba mong nabasa sa ngayong taon. Kasi pag nagbasa ka ng Bible, buksan mo, anong verse ng Diyos sa akin ngayon? Tok, ay, iyon, ang ganda. No? What we feed the most, kung ano yung pinapakain natin palagi, ay talagang yun naman na magiging malusog. Kaya kung ang utak natin, puro carnal, yun ang pinakain mo kasi. Yun ang pinakain ko kasi. Kaya kung mataba ang isip natin on the carnal things of this world, it just means to say, yun yung ating feed most of the time. Amen? So this teaching needs, ang kailangan po ng katuruan po na ito ay pag-amin, mga kapatid. Hindi ka matulungan ng Diyos pag di ka aamin. Pag di ka umamin na talagang karnal ka, huwag ka na magtago. Huwag na ako magtago. Karnal nga eh. Kaya Lord, turo mo sa akin yung totoo. Yung makakatulong sa akin para hindi na ako magiging kawawa na Kristiyano. Lulugo-lugo. Bakit? Walang joy eh. Kakanta pa tayo, there's a peace in my heart that the world never gave. Ano, hindi. Wala ka namang peace. Sa totoo lang. Nakatulog ka ba ng maayos? Bakit ka lagi nag-iisip ng problema? Oh, di ko sinabing di mo importante yung problema mo. Ang sinabi ko lang, bakit yung lagi mo inisip? Ibig sabihin mo, ang Diyos natulog na lang. Ibig sabihin na, hindi na siya Diyos. Kasi ang problema mo eh,
Pinoblema mo lagi. Pinoblema o lagi. Pag sinabi natin na dapat mabuhay tayo according to the gospel, hindi po yan abstract, vague, or mystical teaching na parang, oh, ano yun? Literal po yun. Okay? Realistic and practical. The same God. Remember, paano nangyari o paano nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, maliban sa tao? Paano niya nilikha lahat ng bagay? Sinabi niya at nagkatotoo. Let there be, let there be, let there be, let there be. Oh, nagkaroon. Sabi, let there be light. Anong nangyari? There was light. Let there be fishes in the sea. Anong nangyari? Yun na yung mga, di ba? Yun na yung mga papakol, bisakol, ano pa? Bangus, tila. Di ba? Nung sinabi ng Diyos, kita niyo po pag sinabi ng Diyos, nangyari. Nasa mind niya pa lang yun. Pag sinabi niya, it happens. Let the dry land appear. Meron ng dry land. Let the sea, meron ng sea. Di ba? So kapag sinabi ng Diyos, mga kapatid, hindi porket siyang nagsabi, spiritual siya, hindi magiging literal. Kundi from that spiritual, it became a reality. So, ibig sabihin, kahit spiritual yung nangyari kay Kristo, mga kapatid, or the gospel, when we believe that I have to be crucified with the affections and lust, literal yun. Dapat talaga pala ipako yung mga affections and lust ko. Patay na pala talaga ako, literal sa kasalanan. Hindi na dapat ako nabubuhay doon. So the things which are seen were not made of things which do appear. Totoo naman. Sinabi lang ng Diyos, nagkaroon eh. Siya yung parehas na Diyos na gumamit kay Apostol Pablo para isulat yung mga bagay na ito sa atin. So in Romans 6:11, example. Romans chapter 6:11, ito yung sinabi ng Bible. Romans chapter 6 verse 11. Ginamit lang, tandaan natin hindi natin sinasamba si Apostle Paul, ang Diyos. Ang Diyos lang nagpasulat. Nasisisi lang yung tao. No? Ang sabi dito, ang Diyos yung gusto magsabi nito sa atin, ito yung kalooban niya. Sabi niya, in Romans chapter 6 verse 11, likewise, reckon ye also yourselves. Ibilang nyo, sabi niya, na kayo ay patay na sa inyong mga kasalanan. Ginagawa ba natin yon? Patay na tayo sa kasalanan natin? Pag nagkasala ka, ibig sabihin, on that moment, hindi mo binilang yung sarili mo na patay na sa kasalanan. Kasi patay ka na dun eh. Ibilang mo daw yun, i-reckon mo daw yun. Preacher, paano yan? Ang dami kong iniisip, ganyan. Kaya ako nagkakasala minsan kasi nakakainis talaga yung ibang tao eh. Totoo naman, nakakainis yung ibang tao, kaya nga kailangan may renewing of the mind. Kung hindi, salita ng Diyos ang nakaimbak sa atin, ang lalabas dyan kung ano nakaimbak. Kung iniimbak mo dyan yung puro chismis, lalabas yan sa dila mo. Tiyak yun. Kung ang nakaimbak dyan ay mga puot, galit, lalabas yan sa dila natin. Posibleng hindi yun. Galing ka sa labas, bad trip ka. Nilutuan ka sa bahay, iniinis ka pa rin. Anong ginawa nung tao sa bahay para mainis ka? Wala. Nainis ka lang. Kasi yun yung nakaimbak. If we want to reckon ourselves to be dead indeed unto sin, then consistently dapat yung sinasabi ng Philippians 4:8, yun yung nakalagay sa mind natin. Whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good report, if there are any virtue, if there are any praise, think on these things. Think on these things. Remember, when we believe the gospel, mga kapatid, yung Ama, di ba tatlong persona, tama? The Trinity, the Father, the Word, and the Holy Ghost. Tanda natin, when we believe the gospel, the Father became our Father. Literal ba yun o hindi? Literal yun. I could call now to the Father and say to Him, Ama. Bakit? Ama ko siya eh. Save ako eh. Kapag di ka save, huwag kang magtawag ng ama-ama sa Kanya. Anong sabi ng Bible sa mga Pharisee? Ye are of your father the devil. Huwag ka nakiki-father sa amin.
pag di ka saved. Pag di tayo saved, you're still in your Father's house. So kung gusto mo na ikaw ay tatawag sa Diyos bilang Ama, you need to be saved. Amen. Kailangan ang Panginoon ay Ama mo. Kasi kung hindi, Aba. Sa ibang bahay kay hata, maliit ang address. No? So the Father became our Father. The moment we believe the gospel, the Son became one to us. Naging isa tayo kay Kristo. Tama? We're one with Christ. I am in Him and He is in me. Kaya may kanta tayo, Christ liveth in me. Tapos meron din na tayo naman ay nasa sa Kanya. And the Holy Ghost, the moment we believe the gospel, ay tumira po sa atin. He's living in every one of us na mga ligtas. Literal ba yun o hindi? Literal ba na may banal na espiritu na nakatira sa atin o hindi? Do you believe that? O do you believe that na yun yung sinabi ng salita ng Diyos na totoo yun? O para sa atin, katang-isip lang na may Holy Ghost na nakatira sa atin? Mga kapatid, the Holy Ghost, in every believer, nakatira siya. He's in me. Kung ikaw ay saved, nasa sayo siya. That's literal. These truths are not imaginary. They're grounded upon the holy precepts and promises. We could claim it because God says it so. When I say Christ liveth in me, I believe that because His Spirit is in me, in this fleshly tabernacle, literally right now as I speak. So pag sinasabi ko na si Kristo nasa sa akin, naniniwala ako doon, hindi yun katang-isip lang. Hindi yun parang, ay, nakaka-comfort lang sa'yo kasi kasinungalingan. Hindi po mga kapatid. When we say that the Holy Spirit ay nakatira sa bawat believer, we really believe that. But do you really believe that? Kung pinaniniwalaan mo talaga doon, dapat nabubuhay ka according sa truth na yun. If you believe that the Holy Ghost is in you, dapat hindi mo i-grieve ang Holy Spirit. Dapat hindi mo i-quench ang Holy Spirit. Kapag sinabi niya, anak, tama na yan, anong ginagawa natin? Tinutuloy pa rin natin. When the Holy Spirit says, it is not my will, anong ginagawa natin? Okay lang yan. Wala naman nakakita sa akin eh. That is our disobedience to the Holy Ghost na nakatira sa atin. Remember, we are the temple of the living God. We are the temple of the living God. At nakakahiya sa isang banal na Diyos before this world to live not according to what He says. Nakakahiya po mga kapatid. Ang dami nating alam sa Bible, it doesn't matter. Kung ang buhay natin hindi nakikita si Kristo, sayang. Alam natin i-divide Old Testament, New Testament, mystery, prophecy, tama lahat yun. But if Christ is not seen in me, if Christ is not seen in your life, amen, mas mainam na doon ka muna mag-focus. Right? Kasi yun, mataboy mo yung iba na makilala nila si Kristo Jesus. What's the point? Sanctification by the finished work of Christ is as true as our very being. Kasing totoo siya ng pawis mo. Totoo ba yung pawis mo? Imaginary lang yan kaya. Totoo ba yung pawis mo? Totoo ba yung mga paghihirap mo? Totoo ba yung mga pagluha mo? Kung totoo yun, totoo din ng pamamaraan para mabuhay ka ngayon ay through the gospel. If we will not follow what the Scripture is telling us, we will live a miserable lives. So when the Scripture tells us no, kapag sinabi ng Bible, no, hindi dapat aralin natin. Kasi sabi niya nga no eh. So pag sinabi ng Bible, reckon, ay paniwalaan mo. Huwag mo i-discount. When the Scripture tells us yield, gawin natin yun. We do that. It's that simple, practical, yet very contrary to our old sinful nature. Balik tayo sa Galatians 5, yung text natin kanina mga kapatid. Titigan nyo po yung mga sa 17 to 19. 19 to 21. Titigan nyo po yung listahan na yan. 19 to 21, yung works of the flesh. Okay? Kapag tinitigan nyo yung listahan na yan, nakikita ba siya sa dalawang mata natin?
Could it be seen with our two eyes? Pwede ba siyang makita sa dalawa nating mata? Of course. Bakit po? Sa laman yan ginagawa kaya nga works of the flesh. Tama? Kung yung manifestation of the flesh, tangible, nahawakan, nakikita, ibig sabihin mga kapatid, ganun din po yung demonstration of the Spirit in the life of the believer. What do you mean, preacher? Kung yung flesh nga kaya niya mag-produce ng sin sa buhay ng isang tao at kaya niyang maipakita ito sa mundo, itong kasalanan na ito, yung Espiritu ng Diyos ay kaya ring ipakita kung ano ang bunga niya sa isang mananampalataya. Kayang ipakita ng Holy Spirit yung love sa atin. Kaya ipakita ng Holy Spirit yung joy. Kayang ipakita ng Holy Spirit yung peace. Kayang ipakita ng Holy Spirit yung long-suffering. Kayang ipakita ng Holy Spirit yung gentleness, yung goodness, yung faith, yung meekness, yung temperance. Bakit di nakikita sa atin? Because the flesh is having dominion sa atin. Kasi yung laman natin ang merong paghahari sa atin. Preacher, what do I need to do? Learn the doctrine. I am not under sin. I am under grace. Hindi ako nasa ilalim ng kasalanan, ako ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Napako na si Kristo para sa aking mga kasalanan, that ipako ko yung mga kagustuhan ko din. Crucified. Notice 2 Timothy 3:5. Anong sabi doon? 2 Timothy chapter 3 verse 5. I hope yung ating silence, ang ibig sabihin ay we are contemplating. Ano po? Ibig sabihin, piniisip natin yung mga napipreach ngayong umaga. And I hope that will be the case. 2 Timothy 3:5, ang sabi niya, having a form of godliness, but denying the power thereof. From such turn away. Huwag natin i-deny yung power of godliness, mga kaibigan, mga kapatid. We should not also quench and grieve the Spirit of God. 1 Thessalonians 5:19. 1 Thessalonians 5:19. We have this passage. We have this passage. 1 Thessalonians 5:19. Quench not the Spirit. Quench not the Spirit. Ito lesson to sa susunod pa Pero maganda, makita na natin ngayon. Tignan nyo yung verse bago yan. Bago yung quench not the Spirit, kung anong sinabi. In verse number 18, anong sabi ng Bible? In everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Kaya marami sa atin, lagi namang problema at walang joy talaga kasi di tayo nagiging mapagpasalamat sa Diyos. In everything, give thanks. Ang pinapasalamatan lang natin, yung blessing. Tama? Pinapasalamatan lang natin pag maganda yung nangyari. Birthday, Lord, thank you sa birthday ko. Thank you sa mga regalo. Thank you, Lord, sa pagpasa ko. Thank you, Lord, sa mga mga bigay sa akin. How about those things na hindi ganyan? Meron pa rin ba tayong attitude ng verse 18? In everything, give thanks. For this, the will of God in Christ Jesus concerning you. Kung hindi tayo magiging mapagpasalamat in everything, we will quench the Spirit. We will quench the Spirit, mga kapatid. Ephesians 4:30, Ephesians chapter 4, verse 30, ang sabi niya dito is another passage about the Spirit, and grieve not. And grieve not the Holy
Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Sabi, wag mo i-grieve yung Holy Spirit na di ba yan yung topic natin? In whom you also trusted after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believe. Ano nangyari? You were sealed with that Holy Spirit of promise. So, kinuha niya yung truth na yon sa verse number 30, Ephesians 4. Sabi niya, wag mo siyang i-grieve. Bakit? Sealed ka niyan unto the day of redemption. Wag natin i-grieve yung Holy Spirit kasi nakatira yan sa atin hanggang sa day of redemption. Preacher, paano ba siya nag-grieve? Ito mga ibaba natin sa tao. Paano nag-grieve ang isang tao? Huwag mo siyang kausapin. Okay? Huwag mo kausapin yung isang tao. Close kayo, tapos huwag mo kausapin. Kunyari, ang anak nyo po, asawa nyo po, huwag nyo kausapin. Huwag nyo pansinin. Mag-grieve yun. Bakit kaya? Ano kaya nangyari? Tama? Tama po ba? Iba di makasagot kasi guilty na Kahit sa tao pa lang, guilty na. Tama? Mag-grieve yun. And when we don't communicate with God, person po ang Diyos tanda natin. He is as true as you and me right now. Totoo ang Diyos. Ikaw ngayon, kakahinga ka. Kausap kita ngayon, nagpipreach ako sa inyo ngayon. Kung totoo ako, totoo ka, ang Diyos, totoo din. Mas totoo pa nga Kasi siya nga lumikha na lahat ng bagay. Ibig sabihin, mag-grieve ang Holy Spirit kapag di ka nakipag-usap sa Diyos. Kapag di mo pinapansin ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, anak, wag mo ko kalimutan. Ang sabi mo, mas unahin ko po ito kaysa sa inyo, Lord, sorry Tama? Mag-grieve ang Holy Spirit kapag inuna natin yung ibang bagay higit sa Kanya. Mag-grieve ang Holy Spirit kapag piniplace natin of higher importance yung mga temporal things of this life. Mag-grieve yung Holy Spirit kapag mas importante pa sa atin yung sasabihin ng tao kaysa sasabihin ng Diyos. Mag-grieve ang Holy Spirit kapag umaga, kausap agad natin cellphone, hindi ang Bible. Mag-grieve ang Holy Spirit kapag everyday, yung thoughts natin is not guided by the Holy Book, by the Scriptures. Preacher, ang hirap naman palang mabuhay bilang Kristiyano. Dami mong isipin, dami mong alalahaning verse. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, my yoke is easy and my burden is light. Di mo pa kasi na-try Ang na-try mo lang sa world, kaya akala mo, kinumpara mo, ang hirap sa church, ang hirap sa Bible, ang dami-daming verse. Di ba? Kapag kinalkula mo kung napakarami ng brain cells ang nasunog mo sa problema mo, ay mas magaan pala yung sa Panginoon. Amen. Why? Because there is joy in serving Jesus. Ano po, mas madaling gawin yung isang bagay kapag gusto mo yung ginagawa mo? Kapag ayaw mo yung ginagawa mo, ang hirap nun. Kahit ang dali-dali lang. Isipin paghugas ng plato, ayaw mong gawin, ang hirap. Ang bigat-bigat ng uso Diba? Kapag ayaw mo yung isang bagay, kapag ayaw mo yung ginagawa mo, kahit gaano kadali yun, ang hirap. Pero kahit kaano kahirap kapag gusto mo yung isang bagay, gagaan yun. Kasi gusto mo yun. Ang church, it's not supposed to be hard. Dapat yung pagpunta dito, napakagaan lang sa pakiramdam. Ay, church na naman. Amen. Praise Jesus. Nakikita ko naman si brother ganto, si sister ganto. Amen. Amen. Kasi pupunta dito, chismis na naman. When a Christian is not interested in living a godly life, good testimony among the believers and to them that are without, yung mga hindi saved sa labas, ang sabi ng Bible, i-withdraw daw natin yung sarili natin sa kanila. Command yun. 1 Timothy 6:3-5.
1 Timothy 6:3-5. Sabi niya, if any man teach otherwise, in 1 Timothy 6:3-5, if any man teach otherwise and consent not to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness, ang tawag ng Bible sa tao na yun, proud, knowing nothing, but doting about question and strifes of words, whereof cometh envy, strife, railings, evil surmisings, perverse disputings of men of corrupt minds, and destitute of the truth. Ang sakit pakinggan nun. Yagit sa katotohanan, destitute of the truth. No? Supposing that gain is godliness, from such, ano pong sabi ng Bible? Withdraw thyself. So it is not the will of God na ang tingin natin sa gain is that is godliness. Mga kapatid, we don't need to be rich to be Christians. Di natin kailangan maging mayaman para maging Kristiyano. Di natin kailangan maging middle class para maging Kristiyano. You could be poor and you could be Christian. Pwede kang maging mahirap at pwede kang Kristiyano kahit mahirap ang buhay. Amen. Because Christianity is not measured by dollars or pesos. Christianity is measured by your relationship to Jesus Christ. Hindi yan sa kung mayaman ko, may pera ko, wala kang pera. Alam niyo po, dito po sa church, by the grace of God, di po tayo nag-aaway dito, di tayo nagtataboy dito, kung mayaman ko o hindi. Amen. Because our concern must be first and foremost the truth of God. Ibig sabihin, ipagkait mo ang truth dahil walang maibigay yung isang tao? No. He needs the truth no matter what. Kailangan niya yung katotohanan kahit na anong mangyari. So, hindi natin tinitignan that gain is godliness. Masaya tayo kung may blessing tayo, pero don't. May pinrich ako last time, hindi ko alam kung last year or 2 years ago na being blinded by God's blessings. Ano yung preaching na yung preacher? Pwedeng yung biyaya ng Diyos, nabulag ka na dun, akala mo, yun ang pinaka-importante, nakalimutan mo na ang Panginoon. Na instead na yung blessing sa buhay natin, ay hindi po naging blessing, kundi tayo nabulag doon sa bagay po na yan. In 2 Timothy 2:19, huwag po kayo mag-alala, makulimlim lang pero wala pa, hindi pa alas 12. Huwag kayong, ano lang tayo, relax. 2 Timothy 2:19, anong sabi ng Bible? Ito po. Ikaw ba yung nagsasabi na ikaw ay sa Diyos? Ikaw ay sa Panginoon? Pwede ba natin sabihin, Amen? Ito ang sabi ng Bible. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are His. Amen? Okay. Hindi lamang kilala mo ang Panginoon, kundi kilala ka ng Panginoon. Pero kung kilala mo ang Panginoon, ang sabi, tignan yung dulo, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Amen. That's what the Bible says. Kung tayo ay nagsasabi na tayo sa Panginoon, then we must depart from iniquity. Huwag nating samahan. Huwag tayo mag-enjoy. Iwanan mo yun. Depart, sabi ng Bible. Depart from iniquity. Now, Galatians 5. Dito na tayo mga kapatid. Magkokomentary lang tayo konti, then matatapos tayo dito. Galatians chapter 5. Kuha lang tayo ng ilang mga verses just for our manotice natin. Pero mga kapatid, yung true spirituality, sinasabi ko po sa inyo, hindi ko alam. Hindi na ako magsabi kung ilang linggo yan pag-usapan. Basta, pag-usapan pa rin yan. Galatians chapter 5, verse 6 na lang. Verse 6, ano sabi muna? For in Jesus Christ, neither circumcision availeth anything. Walang pakialaman Diyos. Baptist ka, Bible Baptist ka, Independent Baptist ka, availeth anything. Okay? Bakit circumcision yung sinasabi ni Paul dito? Yun yung issue dati. Tuli ako, hindi ako tuli. Gentiles ako, Jew ako. Ganun yung issue Circumcision. Ngayon, anong issue? Di ba? Ano ako? Ganito akong grupo. No? Issue, ganyan. It availeth anything. Walang pakialaman Diyos kung kanino ka pakabilang na grupo, kung ikaw mismo, ano sabi dyan? But faith which worketh by love. Nananampalataya ka ba at nag-work ba yun by love? Yun yung issue. May love ka ba sa brethren? May pag-ibig ka ba sa kapatid mo sa Panginoon? O iniisip mo lang sarili mo? Iniisip ko lang sarili. Pag nagkakasala ako, iniisip ko lang sarili ko.
I'm just thinking of my own pleasure. Iniisip ko lang kung anong sa palagay ko sasaya ako. O kaya, magiging okay ako. So, kapag hindi ko inisip ang iba, hindi ko sila minamahal at that moment, mga kaibigan, mga kapatid, then, I'm not faithful to Christ. Kaya sabi niya, but faith which worketh by love. Talong ka, verse 9. A little leaven leaveneth the whole lump. True spirituality will help us see na yung mga liliit na ginagawa natin, mga maliliit lang na libadura ay magiging hindrance sa ating paglakad sa Panginoon. As we will learn from future lessons, this leaven are first and foremost internal. Nasa loob siya. Kahit yung pag pinag-usapan na next time, true spirituality is first inside. Sa loob muna siya. Kung anong nakikita sa'yo sa panlabas, yan yung nasa loob, kaya lumalabas. Okay? So kung nakikita ko sa panlabas mo, may joy sa buhay niya, nag-enjoy siya sa Panginoon, because there is joy inside. Pero kung nakikita ko sa panlabas, rejoice in the Lord ang awit, pero hindi rejoice ang mukha, ay problema. Ibig sabihin, ang loob, hindi rejoice. Sadness, no? So yun ang merong problema. Nasa sa loob ang problema, hindi sa labas. Yung labas, epekto lang yun, bunga lang yun kung anong nasa loob, kung anong nangyayari sa ating heart. Verse number 13. Wala ang verse ko. 5:13. Anong sabi? For brethren, ye have been called unto what? Liberty. Pero meron siyang pakiusap. Huwag niyong gamitin yung liberty para saan? Occasion to the flesh. But by love serve one another. Lumingon ka sa kaliwa, lumingon ka sa kanan, lumingon ka sa likod at sa harap. Pwede mo bang sabihin, mahal mo yan, tao na yan? Pwede mo bang sabihin na mahal mo yung tao na yan? Utos yan eh. Tama po? Sabi niya, by love, serve one another. Hindi ka na lang lalayo, wag ka na lang muna lumabas dito sa church, mga kapatid. Tiikot mo lang yung mata mo, mahal mo kaya yung tao na yan? O hindi? Kapag hindi mo mahal, kahit na isa lang dito, may problema ka. Magsisi ka na. Darating ng Panginoon, no? Amen. No? Tama lang po yun. Magsisi ka na. Why? Dahil yung kung papaano natin i-treat yung ating brothers and sisters in Christ, that's a measure of our love to Christ as well. Yun yung measure kung mahal mo ba ang Panginoon o hindi. Hindi ko siya kayang mahalin. Bakit? Ganito yung ginawa niya, ganito yung ginawa. Ibig sabihin mo, kinulang yung dugo ni Kristo. Hindi umabot dun sa ginawa niya. Bitin. Mga kapatid, abot lahat. Lahat yun na-encompass, lahat ng ginawa ng tao na kasalanan, binayaran lahat ni Kristo Jesus. Ibig sabihin, kung ano man nagawa sa atin, kaya utos din yun sa Ephesians, forgiving one another, even as Christ, for God's sake, Christ's sake, hath forgiven you. Love mo ba talaga? O hindi? Kung love mo, sasaktan mo? Kung love mo, iinisin mo? Di ka nga nagbibigay eh. Ayaw mo nga bigyan ng candy. Pag meron kang chokomutso, ayaw mong hatian. No? Batay, no? Pero totoo mga kapatid, that's a command. It's a command that we should love one another, serve one another with love. Ano, kamusta? Saan ka na-convict? No? Verse number 14, anong sabi niya? For all the law is fulfilled in one word. O gusto mo, sundin mo buong batas? Wag na, ito lang sundin mo. Isa lang sundin mo, hindi mo na kailangan sundin lahat. Ang sundin mo lang, thou shall love thy neighbor as thyself. Mahal mo sarili mo, di ba? Kung gaano mo kamahal sarili mo, mahalin mo din yung iba ng ganyan. Ang hirap, Lord. Lord, ang hirap. Panginoon naman. Mahalin ko ng lahat, wag lang siya. Huh? Sorry ka, kasama mo sa langit yan, magkatabi pa kayo. Malungkot ka, buong langit mo. Pero ang sabi, verse 14, mga kapatid, dapat daw ibigin natin ang ating kapitbahay, neighbor, as thyself. Huwag ka na lumayo, kapitbahay mo ito.
Yung nasa upuan, nasa harapan mo, nasa likod mo, nasa katabi mo, mga kapatid, mahal mo ba yan talaga? O tinitiis mo na lang yan? No? Mga kapatid, the Christian life is not supposed to be na nagtitiisan lang tayo bawat isa. Tayo church context. Hindi gusto ng Diyos na nagtitiis lang tayo sa bawat isa. Gusto ng Diyos rejoice nga rejoice evermore. Command yun eh. Hindi naman sinabi na, rejoice if you feel. If you feel rejoicing, if you feel joyful, feel it. Hindi naman sinabi sinabi, rejoice evermore. Eh kung lagi mong kaaway ang katabi mo, hindi ka talaga magiging rejoicing. Man. Bible pa po ba tinuturo natin? Kamusta? Nasunod ba natin? Kung hindi, ay pagsisihan natin, ilagay natin kay Kristo, Lord, tulungan mo ako. Ang hirap mahalin ng neighbor kagaya ng sarili ko eh. Sini-spoil ko kasi yung sarili ko, di ko sila ma-spoil eh. Kapag meron ako, di ko ma-share sa iba kasi selfish ako. Tama? So we need to be loving more. Tandaan natin mga kapatid, hindi yan sa kano, arami alam mo. Mahal mo ba yung kapatid mo sa pananampalataya? Eh, ang dami mo nga alam, di mo naman matulungan. Pag kailangan ka, di ka matawag. Ay, busy ako eh. Pero alam mo yung, God shall supply all your needs. Diba? Alam mo lahat ng verse na yan. Pero practically, hindi mo ma-apply sa kapatid natin sa pananampalataya. Help us, Lord. Diba? Verse 16, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. Kontra yung dalawa. Kung ano ngang pakainin mo, kung saan ka mag-led, yun talagang masunod mo. But if you be led of the Spirit, you're not under the law, sabi niya. We all have lust of the... Lahat tayo may ganyan. Pag hindi mo sinunod o hindi ka nag-yield doon, mga kapatid, may solusyon ang Diyos. Walk in the Spirit para hindi mo masunod yun. We should be led of the Spirit. The Spirit could not lead us kung pinapalungkot natin siya, if we are grieving Him. Thus, we should obey the instruction of the Scripture if you are to be led of the Spirit. Gusto mo, ma-led ka ng Espiritu? Obey. Amen. Don't complain, don't murmur, huwag ka nang magreklamo, dami mo pang pinagsasabi. Amen. Pagsisihan mo na yung unbelief natin sa heart natin, and trust the Lord with all our hearts. 19 to 21, binasa na natin kanina, the works of the flesh is manifestation of a carnal mind. Kaya naman may ganyan kasi nang galing una yan sa puso at sa thoughts. If we commit such things, better repent and ask the Lord to convict you and help you walk in the Spirit. There's no other solution. Para hindi mo ma-fulfill ang lust of the flesh, verse 16, walk in the Spirit. Yun yung pamamaraan ng Diyos. Kailangan ang Espiritu ng Diyos ang nag-guide sa atin para hindi tayo maka-fulfill ng lust of the flesh. Verses 22 to 23, patapos na tayo. The fruit of the Spirit is evidence of the Spirit-controlled, led life. Kapag nakikita sa atin yung love, joy, peace, long, pag nakikita yan sa atin, ibig sabihin ang Espiritu ang nagkokontrol sa buhay natin. Pero pag di yan nakikita, ibig sabihin, flesh yung nagro-rule sa atin. This is practical first, inwardly, with outward, natural. Ang ganda ng word na yan, fruit. Fruit. Just think, bago tayo magtapos, fruit. Pwede mo bang pilitin ang puno na mamunga? Pwede ba ang mangga? Mamunga ka na nga, bilis. Pag pinalo-palo mo ba yun, magbubunga yun? Hindi po, di ba? Ang puno, kusa iyang namumunga. Kusa yun. Ang fruit of the Spirit, hindi yan pinipilit. Kusa yan. Kung may love ka talaga, maipapakita mo yun. Kung may joy ka talaga, makikita yun. Hindi mo kailangan pilitin, uy, may love ako. Uy, joyful ako. Uy, may peace ako. Makita yan. Pag may dumating na problema, kapag meron tayong pinagdaraan, makita lahat yan. Kung ang Espiritu ba ang nagkocontrol sa atin. Pero when there is problem, kapag may problema, ganyan, na dumating,
tapos ang tatawagan mo agad ay sanlibutan, ibig sabihin, doon ka nagpapalid. And not by the Spirit of God. Lastly, verse 24. Anong sabi niya? Galatians 5:24. And they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lust. And they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lust. Mga kapatid, alam niyo po, hindi lamang yung mga kasalanan ang kailangan mo isuko sa Panginoon. It's not just the sins. Pero yung mga bagay na importante sa iyo at importante sa akin. God asked Isaac for Abraham. Tama? Importante kay Abraham yun eh. Anak niya yun eh. Tama? Pero hiningi ng Diyos yun sa kanya. Bakit? Kasi mas importante na si Isaac kaysa sa Diyos eh. Sabi ng Diyos, ibigay mo sa akin yan. What I'm trying to say, mga kapatid, all must be under the Lordship of Christ. Lahat dapat. Baka sobrang importante na ibang mga bagay sa buhay natin na ang Diyos hindi na natin minahal with all our hearts, soul, mind, strength. Anong mas importante sa atin? Trabaho natin mas importante sa Diyos? Give it to God. Ibigay natin sa Panginoon. Amen. What is more important to us? All needs to be laid down to the Lord Jesus Christ. And the same goes sa salvation, mga kapatid. Ano sa palagi mo, masave ka ng kahit anong gawin mo? No. Lahat yan, wala yan. Kailangan mo si Kristo lang. And in our sanctification, mga kapatid, baka marami na mga bagay na mas importante sa atin kaysa sa Panginoon. These two must go. Kailangan ito rin ay ibigay ko sa Panginoon. Mayroon tayong mga plano, mayroon tayong mga pangarap, mayroon tayong mga gustong gawin, ibigay natin sa Panginoon. Kung kalooban niya, ibigay niya. Kung hindi, okay lang. Pero anong ginagawa natin kaya tayo napoprostrate? Pinipilit kasi natin eh. Amen. And when we force the issue and not being led by the Spirit of God, then yan yung sabi ng awit, may disappointment. Mga kapatid, all must be under the Lordship of Christ. Kasi preeminent dapat siya sa buhay natin. Amen. Anong importante sa atin? Career natin? Ibigay mo kay Kristo. Kita natin? Ibigay natin kay Kristo yan lahat. Pamilya natin? Ibigay natin kay Kristo lahat yun. Kasi kung ano yung hindi natin kayang gawin, kaya ng Diyos yun eh. Inako mo lahat. Kala mo malakas ka. Eh, lagi ka namang sablay. Lagi ka namang palpak. Why? Because it is God na nagbibigay ng lakas din sa atin. Wisdom sa lahat ng ating ginagawa. Christian, how was your Christian life? How was your Christian life? Nasawa ka na ba? Tinatamad ka na? Napipilitan ka na ba? Ibigay mo kay Jesus Christ. Umamin tayo. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Umamin tayo. Lord, sorry po. Ako po ay naging malayo sa iyo. Nagkasala po ako. Pinili ko yung last ko kesa po sa inyo. Lord, ibalik niyo po ako sa joy in serving Jesus. Restore unto me the joy of my salvation, Lord. I am saved. Pero hindi na ako masaya sa pagiging saved ko kasi ang inisip ko puro problema. Ang inisip ko puro mga frustration. Inisip ko puro ganto, ganyan. Amen. Mga kapatid, Kristiyano tayo, ang nire-represent natin si Kristo. Kung hindi nakikita si Kristo sa atin, palpak tayo. Better to pray to the Lord and ask the Lord for help. Let's come to the Lord in prayer. Lord, thank you po sa umaga pong ito. Lord, it is the scriptures na nagsasabi po sa amin who we are and what we are in your sight. I believe, Lord, I've done my best as preacher, pero I'm just an instrument sa iyong kamay. Lord, help us to be instrument of what you want us to be.
Many times, pinangungunahan ka po namin. Yung way mo, gusto namin, yung way namin. At sinisisi namin sa iyo yung mga problema namin na kami naman na may kasalanan. But Lord, ayaw namin magpatuloy sa Christian life na malungkot. Ayaw namin magpatuloy sa Christian life na miserable. Ayaw namin magpatuloy sa Christian life na parang wala kaming ligaya, wala kaming lakas, matamlay kami. Lord, we acknowledge our faults and our sins against Thee. Help these people. Tulungan niyo po kami, Panginoon. It's not what we know, Lord. We want to know you more, but we want to love you. Help us to love you and love these people, love the brethren. Kung meron po dito pa nga sa kalagitnaan po na ito that doesn't love his brother or his sister, help us, Lord, na tulungan niyo po yung brother na yun, tulungan niyo po yung sister na yun na i-give lahat po sa inyo, Lord. Na deserving ka na sundin namin. Deserving ka ng worship namin, ng buhay namin. Dahil sa iyo na po kami at hindi po namin pagmamayari lang yung buhay po namin. Thank you, Lord, for your word. Huwag pong bumalik na walang kabuluhan, Lord, nawa. We meditate on these things. And we choose rather the things of God than the things of this world. Help us to be spiritual and not carnal. To be lovers of God and not lovers of pleasures. Salamat, Lord, for today. Your grace be upon us. In Christ's name we pray. Amen and amen.